Mga minamahal, nakakabitin nga ang 3 araw na ang bawat pamilya ay nagsaya at nanatili sa presensya ng Diyos. Kaya naman, sa oras na ito ay ating balikan ang mahalaga at hindi malilimutang kaganapan sa pagtitipon na ito. Sa tuwing sasapit ang Semana Santa, ang Ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries ay nagkakaroon ng espesyal na programa para sa bawat pamilya. Ito ay pinangungunahan ng mga lingkod ng Diyos at ng buong chosen family na tunay na ihemplo sa bawat pamilya. Ang Family Camp ay isa sa mga programang matagal nang kinaganap ng ministeryo at talagang malaking biyaya para sa bawat pamilya. Ngayong taong 2024, isang hindi malilimutang karanasan at selyadong tagumpay ang naitala sa kalangitan. Hindi lamang ito isang simpleng pagtitipon ng pamilya, kundi isang espesyal at hindi malilimutang karanasan dahil hindi lang sila nag-enjoy kasama ang kanilang pamilya, kundi napagpala pa sila ng labis. Bakit nga ba? Dahil mula unang araw. Hanggang sa huling araw ay puno ng mga karanasang tiyak na hindi malilimutan. Lalo na ang mga kapahayagang napakinggan ng bawat miyembro ng pamilya na tunay na hindi kayang bayaran o ipagpalit man ng kahit na anumang kayamanan. Mahalaga sa Diyos ang pamilya. Napakahalaga. Ang goal ni Satan ay hindi lang si Eve, but God's family. Dahil nung si Eve po ay nagsimulang sumuway kasama si Adan. At apektado po yung mga anak nila. Hanggang pati tayong lahat ay naapektuhan. Kaya kung inyong pag-aaralan, Satan's goal is not individual, but the family. Kaya nga napakalaga maging kagaya tayo ng Lord. Because through us, our family will enter heaven. And that is the reason why God gave us a lot of specific instruction about our responsibility as a family. Ephesians 5, husbands, love your wives. Ang mahalin mo raw yung asawa mong babae, huwag yung sarili mo. Hindi yung babae sa kabilang bahay. Hindi yung asawa mo. At yung pag-ibig na yan sa asawa mo, ay kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa iyo, unconditional. Pumayat siya tumaba, tumangkad, o bumalusot, mahal mo pa rin siya. Nakangiti siya sa iyo, nakangiwi, mahal mo pa rin siya. Nilutuan ka o hindi, mahal mo pa rin siya. At mahalin daw natin ating mga asawang babae kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Paano po ba minahal ni Jesus yung church? Sinakripisyo niya yung buhay. At sa laki ng pag-ibig niyo sa inyo, mga asawa, kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, willing kayong ibigay yung buhay sa kanila. Ang mga babae ay hinalintulad niya sa church. At ang mga lalaki hinalintulad niya sa Panginoong Hesus. Kaya pag tayo po'y nagsipag-asawa at may asawa na marami sa inyo rito, ang tungkulin mong paligayahin na yung asawa mo, yung pamilya mo, hindi yung sarili. 1 Peter 3, 1-6. Wives, likewise be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. Wives, submit to your own husband as it is fitting in the Lord. Huwag po natin kakalimutan yan. Tayo raw po mga asawang babae, magpasakop tayo sa ating mga asawang lalaki, kagaya ng pagpapasakop natin sa Panginoon.
Dahil ang mga lalaki daw po ang ulo o head o leader tagapanguna ng kanyang asawang babae. Na kung paano si Kristo ang ulo tagapanguna ng iglesia, tagapagligtas ng kanyang katawan. Kaya nga, kung paano ang church ay subject sa Panginoon sa lahat ng bagay, ganun din ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ephesians 6:1-3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Kung gusto raw po natin na malugod ng Diyos sa inyo, mga anak, at humaba ang buhay nyo rito, to enjoy ang inyong long life at eternal life sa mundong ito hanggang sa kalangitan, igalang daw natin ang ating mga magulang. Hindi ibig sabihin na ang mga magulang nyo na atin na imperfection. Hindi yun ang issue. Kundi ang issue rito, nag-uutos ang Diyos. You have to respect your parents. Hindi sila sinasagot, pinagdadabugan, sinusuway, especially pinapayo sa inyo godly, maayos, makadiyos, nararapat tungkulin ng mga magulang na ingatan kayo mahalin dahil sila yung pinagkatiwalaan ng inyong mga buhay. Makinig kayo mga anak sa mga magulang. Hindi nila kayo ipapahamak. Honor your father, your mother, serve them, love them. Children, obey your parents in the Lord. This is right. This is godly. Nagkulang man yung mga magulang niyo, huwag kayong magsalita ng pangit. Huwag sila akusahan. Bring the matter to God in prayer. Hanggang malakas pa mga magulang niyo, i-honor. Punta naman tayo sa mga parents. Fathers and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Huwag daw po nating udyukan yung ating mga anak na magalit, magrebelde. So, paano po nangyayari yun? Pag tayo po mga magulang ay masyadong mahigpit, malupit, masyado po tayong mapagpuna na konting bagay, pinagagalitan natin sila, hindi natin ina-appreciate yung ginagawa nila, yung nalabas sa bibig natin, puro negative. Kaya pag tayo po ipatayin na sa sarili, we live a crucified life. We totally die to ourselves, to our feeling, to our senses. Pag tayo po nagsalita sa ating mga asawa, sa ating pamilya, sa sinumang tao, we do that in the Spirit. Listen, it brings life. 2 Corinthians 5:14-15. For the love of Christ compels us, motivate us, move us. Because we judge thus, that if one died for all, then all died. And He died for all, Christ died for all, that those who live, and that is us, should live no longer for themselves, for ourselves, but for Christ, who died for us and rose again. Maliwanag po ba ito? Yung pag-ibig daw po ni Kristo, ikinukumpel tayo, na tayo po'y nagpasya, na dahil siya po'y namatay para sa ating lahat, then ang lahat po ng sumasa kanya ay dapat ding mamatay para sa sarili niya, at kung kailangan mamatay para kay Kristo, kagaya ni Pablo. At dahil siya po'y namatay para sa lahat, tayo pong nabubuhay ngayon ay dapat wag nang mabuhay para sa ating sarili. Hindi tayo po'y mabuhay para sa Kanya na namatay para sa atin at nabuhay na maguli mula sa mga patay. Bawat po pagsusuko natin at kamatay sa sarili dinadaanas natin o dinadaanan, we become more and more and more like Jesus. Ang kamatay sa sarili ay hindi loss. It's a gain. It's a profit. Kamatayan sa sarili ang hinihingi ng Diyos sa ating lahat. Upang ang bunga na taglay-taglay ng Panginoong Jesucristo ay makita na sa atin. Let self go for Christ to live and to be seen in it. Ganyang kahalaga na maunawaan nyo, nakaugat kayo kay Jesus, nakatanim kayo sa Kanya, at ang kalikasan nyo, katauhan, pagkatao, kabuuan ay siya. For our family is rooted and built in Christ. And in Christ, we are complete. Sobrang saya talaga nung nakapunta ako dito. Actually, galing ako sa ibang fellowship. So, dito ko namulat sa katotohanan. At sobrang saya ako dahil ang mga turo ni Tatay, pag isinabuhay mo talaga para talaga sa kabutihan natin.
Kumbaga, naitanim talaga siya sa puso naming lahat ng mga anak niya. Sobrang sarap, sobrang saya kasi mararanasan na namin yung katagumpayan sa buhay at ang mamuhay ng puno ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi namin malilimutan sa turut aral ng lingkod ng Diyos yung ang Panginoong Jesucristo is siyang nangunguna sa pamilya at magiging matibay po ang lahat. Isa po sa hindi ko makakalimutan ay ang pag-unite ng bawat pamilya. Napakalaking glory. First time kong umatin, first time ko naranasan yung water baptism. Ang lamig-lamig, talagang nanginig yung katawan ko, talagang yung glory. Nandyan talaga, sobra. Talagang first time kong ma-experience yun. Dito lang talaga sa oras ng himala sa Jesus is our shield. Napakasarap sa presensya ng ating Diyos na buhay na daman-daman natin na sa bawat gawain natin kasama natin siya. Yung napakatamis niyang presensya, yung makapal niyang kaluwalhatian. Talagang daman-daman natin na nakabalot sa dakong lugar na ito sa Forest Crest. Kakaibang karanasan na talagang sa unang araw, ikalawang araw at hanggang sa uling araw na ito, yung pagdalaw niya, grabe talaga na talagang pinuno tayo, pinag-apaw tayo at nilunod tayo sa kanyang kaluwalhatian. Grabe po talaga yung iyak palahaw ng mga kabataan nung tumayo si tatay. Unexpected kasi yung pagtawag sa mga kabataan. At nagkaroon po kami lalo ng uhaw at gutom para sa darating na youth camp dahil sa pagsimula po nitong Family Camp 2024. As a song leader, the most unforgettable moment that I had was when all the people sang, "You can feel the presence of God in the midst of us." That was the most unforgettable moment that I had. Dakilang bagay ginawa nila dito sa lugar ng Tagaytay, sa Forest Crest. Maraming pamilya ang napagpala at talagang binago ng Lord. Hindi na sila katulad ng dati. Naging kami ng asawa ko, kami masaya sa naganap na Family Camp 2024. Kaya next time, maganda, pumunta rin kayo. Iba yung experience na nandito ka. Damandama mo yung glory, damandama mo yung pamilya na talaga nag-gather at masasaya sila. Joining God's Family Camp was a best decision ever, and it was like surrounded with pure love and fellowship. I even myself experienced moments and spiritual growth with my family and kids. I'm so grateful for the great memories that we had here and for the deeper understanding of God's love from what Tatay's always said about the family. And I can't wait for the next chapter of this grateful and incredible journey. Yung maging part po nitong gawain ito ay sobrang napakasaya. Yung maging part ka po ng team ng mga tao at mga lalaki at babaeng committed at dedicated sa kanilang tungkulin para ang camp na ito ay maging matagumpay at maging successful ay sobrang humbling po talaga. At yung ginawa po ng Lord sa bawat araw, simula unang araw hanggang uling araw ay indescribable, unimaginable at higit po sa lahat. Kung ano yung sinabi niya ay ginawa niya, kung anong pinangako niya ay ginawa niya. Sa pangunguna po ni Tatay sa kaninanay, kaya napaka-victorious po ng buong Family Camp. And hopefully, we will see you on Family Camp 2025. We are so much excited dahil kung dakila po ngayon, how much more next year, mas dakila po siya. So see you soon and see you next year. Lahat ng panalangin at lahat ng pag-aayuno, lahat ng desire ng bawat pamilya, hindi po kami binigo ng Diyos. Dakilang bagay, higit na dakila, unexpected, na kung saan ang lahat nga na pangako ng Diyos ay totoo. Dinalaw kami ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag, na napakaiksi ng araw sa ginawa niya. Kaya maraming salamat. Tunay nga na ang Diyos ay dakila, tapat siya, we are rooted in Jesus Christ. Kaya ang team na to ay hinihingi niya yung bunga sa atin. Kaya in-apply ko po dito, pag-ibig sa ating kapwa. Despite na tayo yung nasa family camp, inabot ko naman yung lahat ng nangangailangan. Bigyan po natin sila ng mission of love. Kasama na po yan karugtong na po yan sa bawat pinupuntahan po namin o pupuntahan pa natin, ay lagi kayong kasama sa bawat ginagawa po namin. Maraming salamat at pagpalaing kayo ng Panginoon sa bawat nanonood sa pasasalamat na ito. God bless you. Muli na naman ngang naganap ang plano at kalooban ng Diyos sa bawat pamilya. Ang maging perpekto, sakdal, nakaugat sa ating Panginoong Hesus at nabubuhay kagaya at kawangis niya.
Forever, God is glorified dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at katapatan sa bawat pamilyang tumanggap ng dakilang bagay sa hindi malilimutang Living Like Jesus Family Camp 2024 with its theme, Rooted in Christ Jesus. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.